Hi, good afternoon everyone. Our devotions and topic for today is from the book of Proverbs, chapter 2, verse 6. Sabi dito, sapagkat ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at ng pangunawa. So, ang Biblia, nandyan na lahat. Ibinigay yan sa atin para basahin at unawain. Kung yan ang nagbibigay ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Kasi kailangan pag binasa mo yan, kailangan mauunawaan mo at yung salita kasi niya nagmumula yan sa Diyos. Kailangan makipagniag tayo sa Diyos. Kailangan tayong mag-pray para maintindihan natin ng maayos at yung understanding natin doon sa talatang yon. Kasi ang pagbabasa ng Biblia, hindi yan yung parang nagbasa ka lang. Yung source of knowledge natin ay ang Biblia. Maraming libro sa mundo, pero ang mga libro ay ordinary lang yun kumpara sa Biblia kasi yun yung Word of God. Diyan natin matatagpuan yung mga kaalaman patungkol sa ating Diyos. At yung ano ba yung gustong maunawaan ng Diyos sa atin sa Diyos. Kasi yun yung source of knowledge. Yun yung source of information. Yung Biblia, nandyan na yan ibinigay sa atin ng Diyos para yung magkaroon tayo ng knowledge. Kasi mahalaga na inuunawa natin ang salita ng Diyos. Knowledge is information. Yung Bible ay source of information yan. Kailangan gawin natin ay understanding. Kailangan yung understanding sa Biblia. Getting the knowledge correctly. Yung tama at yung tamang interpretation. Kasi ang kailangan natin na maunawaan yung binabasa natin. Kasi minsan dinadala natin yung sarili nating opinion galing sa Biblia. Yung may mga sarili tayong pananaw at ilalagay natin sa Biblia. Kaya kung nabasa natin, yung opinion lang natin yung lumalabas. Kailangan natin ay yung from you into the Bible. Pero ang tama po na kailangan doon yung exegesis, yung from the Bible to you. Exegesis. Kasi kapag unawa natin ang Biblia, kailangan patungo sa atin. Kaya mahalaga na kapag magbabasa ka ng Biblia ay kailangan mag-pray tayo. Kasi para i-guide tayo kung ano yung gustong iparating ng Diyos sa atin, hindi yung gustong iparating ng isip mo sa binabasa mo, yung opinion mo at pananaw na pansarili. Kaya, kasi kailangan nating ma-interpret yung Biblia, kung ano ang intention ng binabasa, nung sinabi sa talatang yon, kung ano yung intention, kailangan nating alamin at paunawain mula sa Biblia patungo sa atin. So, kailangan talaga din yung understanding para maunawaan natin ng tama ang sinasaad sa talatang ating binabasa. So, kailangan natin yung information, kailangan natin basahin at maintindihan, maunawaan kung ano yung sinasabi ng information. Yung information ng Diyos sa salitang yun, sa sinabi ng mga apostol na nagsulat nun. So, kung ang isang tao na napakadaming alam, pero hindi ito ay sinasabuhay, sinasabi itong stupid.
Kasi alam niya kung ano yung mga dapat gawin, pero hindi niya sinasabuhay. So, kailangan nating maunawaan at isabuhay kung ano yung nilalaman ng Biblia. Kasi, kahit ano pa yung knowledge mo, kung hindi mo ginagawa, kung hindi mo sinasabuhay, hindi mo yung kailangan nating alamin at maunawain. Kapag once na inalam natin, kailangan i-apply natin sa buhay natin. Kasi magiging stock knowledge lang yon. Yung knowledge, kapag hindi natin na i-apply, walang information lang ang meron sa atin, pero pag naunawaan natin at nalaman lang natin, pag hindi natin in-apply sa buhay natin, yan ay kaistupiditihan. Yung kapag ang karunungan kasi niyan or knowledge na yon ay ni-apply mo yun sa buhay, yan yung wisdom. Kailangan ina-apply yan. Kasi hanggat hindi mo na ina-apply yan ang Biblia sa buhay mo, hindi ka magiging wise. Or sa lahat ng bagay, kailangan i-apply mo sa buhay mo. At piliin mo, unawain mo kung ano yung maganda at hindi lang sa sarili mong opinion. Kailangan yung pag in-apply mo yan sa buhay mo, yung wisdom na yon, nagkakaroon yon ng katawan. Yung wisdom at principle sa Biblia, kapag in-apply natin yan sa buhay natin, nagkakaroon niya ng katawan. Kumbaga, nagkakaroon niya ng yung pangyayari sa buhay mo na maganda, yung impact sa'yo. At ang goal natin, kapag nagbabasa tayo ng Biblia, kailangan maunawaan natin, yung i-embody natin, mailagay natin sa katawan yung wisdom na yon, mai-apply natin sa buhay natin. So, kailangan maging embodiment of wisdom tayo. Maging katulad ng Panginoong Jesucristo, kasi siya ay napaka-perfect embodiment of wisdom. Yung wisdom na manggagaling sa Lord ay yun yung wisdom ng Panginoon, na yung wisdom na nagmumula sa Diyos. So, yung wisdom na yan, nagiging flesh, nagkakaroon ng laman, at yung si Jesus Christ ang perfect embodiment of wisdom. So, kailangan nating basahin ang Biblia para magkaroon tayo ng knowledge. Hindi yan ini-stack lang sa isang tabi at ini-itsapwera lang, tinitingnan lang. Kundi binabasa yan, nawa yan, ina-apply sa buhay yan para magkaroon ng impact. At bago tayo magbasa ng Biblia, kailangan humingi tayo ng guidance sa Lord, na mag-pray muna tayo kung ano yung nais iparating ng talatang ating binasa. So, kailangan pag nagkaroon tayo ng Biblia, basahan ito at hindi ito isang tabi, at kailangan maunawaan at i-apply sa buhay natin para magkaroon ng embodiment wisdom. So, yun lamang po. Salamat sa pakikinig. Sana may naunawaan kayo sa ating topic ngayon, and God bless everyone.